una, attorney, ano po ang inyong reaksyon ngayong matutuloy na itong pre-trial proceedings ni former President Rodrigo Duterte? Kasi supposed to be dapat noong September 2025 pa ito pero naantala and now matutuloy na ngayong February 23. Ano ang ating reaksyon ngayon, Attorney Jojo? Oo, ang tingin ng mga nabiktima, no? Kaanak ng mga nabiktima. At pati ako, ano mo parang at least nagtatapos na yung yung malalim na dilim ng gabi ng lagim at kawalan ng hustisya, no? At ngayon, dahil sa mga pangyayaring ito, naubos na rin yung dilatory tactics ng defense, magkakaroon na nung tinatawag nating confirmation of charges, no? Parang pre-trial nga, tama ka. Parang arraignment. Parang bumubukas na yung buwang liwayway, no? Nagkakaroon na tayo ng dawn coming. Hindi pa tindig yung araw ng hustisya, pero at least nagsisimula na. So medyo optimistic tayo at natutuwa tayo talaga na umabot tayo sa puntong ito. After, imagine, Kier, it's about 10 years. 10 years na po ang mga pangyayari simula pa ng 2016. 2026 na po. Kaya ngayon pong nagkakaroon na ng linaw at next week sa 23rd, magkakaroon na po ng confirmation of charges. Masaya tayo pero naghihintay pa rin. Alright. Eto, sunod kong katanungan, attorney. Ano po yung mga inaasahan natin na mangyayari dito po sa pre-trial proceedings na ito? And palagay nyo ba, attorney, papabor sa atin ang desisyon ng ICC, Attorney Jojo? Oo, ano pa lang naman ito, no? Titignan nila yung sinubmit ng prosecution na charges, yung maraming counts ng crimes against humanity for murder. At least 3 counts yung pinag-uusapan. Iko-confirm yun ng pre-trial chamber. Ngayon, kung ma-confirm yun, kumbaga may probable cause, mga ganong language yung iniisip natin. At tingin naman natin mukhang aabot tayo doon sa confirmation at makikita natin na mako-confirm yung charges. After that, doon na papasok yung trial. Talagang hearing na. Magpapalit na ng judge yun, care, no? Magbabago na yung court, hindi na yung pre-trial, magiging yung trial court na. Another set of judges ang titingin doon. Inaasahan natin na before the end of the year, matutuloy na yung trial na yon at sasalang na si Rodrigo Duterte sa trial at papatunayan na yung mga charges against him. Pero aside from that, of course, maasa tayo na yung mga nabanggit na co-perpetrators na 8, may-issue na rin ng warrant of arrest ng ICC based on the submission ng prosecutor. So marami tayong hinihintay. I think yung 23, mataas ang aming expectation. Itutuloy ng court at aabot na tayo sa trial, i-schedule. Although yung decision, Kier, masabi ko lang, siguro 2 months after February 23, no? So you're looking at maybe April, bababa yung decision, and from there, schedule na nila yung trial. Yun ang na-expect natin tuloy-tuloy pagtuloy na itong kaso na to. Alright, opo. So ito, attorney, para alam lang ng ating audience or para aware lang ang ating nakikinig or nanonood ngayon, ano po ba ang parang participation po ng ating organization, itong Duterte Panagutin Network, dito nga po sa mangyayari pong pre-trial proceedings? Tayo ba, attorney, ay pupunta sa ICC sa February 23, attorney? Personally, hindi ako pupunta. Nung last September, pupunta sana ako. Kaya lang ngayon, medyo may busy ako. Pero may mga pupunta po na mga biktima. Actually, no? A few victims pupunta po. A-attend ng hearing. At of course, may mga lawyers po ang victims ng mga Pilipino. Yung ating pong organisasyon, Duterte Panagutin, tumutulong po sa mga biktima. At meron po tayong kasama ng legal team ng defense. Yung dalawa po ang in-identify ng ICC, no? Si Attorney Butuan at si Attorney Andres. Pero hindi lang po silang member ng legal team na yon. Meron po sila Attorney Chrissy Conti, siguro nakikita niyo siya sa TV madalas, saka si Attorney Nery Colmenares. They will be going there. Taka mga iba pong mga grupo pa na kasama natin sa Duterte Panagutin para matyagan. At magkaroon din po, marami po silang activities sa The Hague at that time, that week,
para po mapakita ang suporta natin sa mga biktima. Kasi po talagang naghahantay na sila ng 10 taon no? Sila ang tunay na biktima dito, hindi si Duterte, no? Kasi marami nagsasabi, kawawa naman si Tatay Digong. Pag makita mo daw kasi, baka mahaba na yung balbas, puti na yung buhok, namamayat, and everything, no? Pero hindi po siya yung tunay na biktima. Ang tunay na biktima po yung mga kaanak na pinatay yung kanilang mga kaanak ng walang humpas at walang due process. Alright, yun. Eto attorney, ano naman po ang masasabi ninyo doon sa mga pinangalanan ng ICC na co-perpetrators daw ng ating o ni former President Duterte? And do you think, attorney, meron pang iba na dapat nandun sa pangalan ay sa mga pinangalanan ng ICC, attorney? Oo, yung 8 kasi sa ICC level, tingin ko hinahanap nila yung mga pinaka-responsable, no? Yung pinaka may kapangyarihan, kaya former Chief of Police, si Senator Bato, si Senator Bongo, assistant talaga siya ni Duterte sa Davao at nababanggit din naman nung araw, maraming ebidensya na inaamin ni Bongo yung rewards no? Na ginawa nila para sa Tokhang. Tapos yung mga iba pang matataas na level. Ang tanong mo kung meron pa po kaming alam na dapat nandun pero hindi sila pinili pa ng ICC pero hindi po ibig sabihin nakalusot na sila. Kasi hindi po tayo titigil hanggat lahat po ng mga taong involved sa Tokhang mapanagot po natin at iba-iba silang style ngayon. Yung iba nagtatago, yung iba matapang na. Ang problema lang nila, the moment they deny, alam mo, inaamin nila ang denial nila is hindi ako kasali diyan. Pero therefore, inaamin nila na may nangyaring masama. May Tokhang, hindi lang ako kasali. Yun yung defense ni Secretary Aguirre tsaka ni Senator Bongo. Akala mo denial na wala akong yan. Hindi, admission yun sa batas ang tawag namin doon. Negative pregnant. You deny something but you're actually admitting something. So by denying hindi kami kasali dyan, they're basically admitting na may nangyaring masamang Tokhang, hindi lang kami kasali. So, dapat tinitingnan po natin yan. Kaya we're hoping na mag-issue na ng warrant of arrest dun sa 8 and then we're hoping that the Philippine government will perform its duties na para sa hustisya and then the rest na alam naman natin may mga generals pa na lumabas sa Quadcom na hindi pa nasasama dito. Hindi naman natin titigilan yon kasi dito sa Pilipinas maghahanap din tayo ng hustisya. Alright. Speaking of that, attorney, doon sa mga pinangalanan pa rin po ng ICC na co-perpetrators daw, ano ba ang mangyayari sa kanila, attorney? Especially kay Senator Bongo, dito kay Senator Bato de la Rosa. Makakasama ba sila, attorney, sa trial or iimbestigahan na Attorney Jojo? Not necessarily during Duterte's trial, no? Pero pag inisyon sila ng arrest warrant, magkakaroon sila ng sarili nilang trial. Alam mo, dati sila yung nagsasabi, sasamahan namin si Tatay Digong sa dahig, nalulungkot kami. Ngayon, biglang hindi ako kasama dyan o magtatago ako. Hindi ko maintindihan yung tapang na nilabas nila nung araw. Ngayon, tinatalikuran nila. No? Kasi kung wala kang kasalanan, ba't di mo harapin? Diba? Nga magtatago ka. Ngayon, of course, malaking usapin sa local politics yan. Naghihimasok na ang mga senador. Mga chinador yung iba at naglalagay na ng balakid para bago sila maaresto kailangan may ganito, may ganyan. Pero alalahanin natin, tayo ay part ng international convention, may ng international law at mayroon tayong responsibility dun sa mga convention at international committee and whatever foreign relations na doktrina nandiyan na tumulong sa paghahanap ng hustisya even at the international level. Kaya nga, pumasok ang ICC kasi hindi natin makasuhan itong mga to locally And that's exactly the reason. Sasabihin nila kailangan pumasok ang Philippine Court. Alam mo, kung talagang gumagana tayo at mapaparusahan sila dito at hindi napapasok ang ICC, dapat kinasuhan na sila nun pa But because they have not, it shows sa complementarity kasi ng ICC, papasok lang sila if a state, tayo noon, member tayo, is not willing or unable to prosecute these cases. Pinakita natin, hindi hanggang ngayon. Sinasabi nila, hindi, bakit? Sabi nga ni Bam Aquino, ideally, kailangan dito yan. But
ano yung kaso na pinalyo rito? Wala naman eh. Ngayon, andito ang ICC tumutulong sa mga biktima at pipigilin pa natin. Sasabihin natin, hindi, kailangan dumaan sa Philippine courts yan. Wala nga tayong fina-file sa Philippine courts eh. Tapos pipigilan natin yung pagpunta doon, pag-issue ng warrant of arrest, and show na, hindi, kailangan tayo yan, sovereignty, sovereignty. We haven't shown our sovereignty in dealing with these very high-level people doing very heinous crimes, killing thousands of people na walang due process. So, kailangan mangyari yon. Very well said, Attorney Jojo. Eto, Attorney, para alam din ulit ng ating audience, ano ba ibig sabihin, Attorney, ng co-perpetrators? Yan ba ay magandang, yan ba ay magandang panlarawan, Attorney? Or medyo, ano po ba itong kahulugan nito, Attorney Jojo? Actually, malinaw yon dahil ang ibig sabihin nun, perpetrator si Digong, pero hindi lang siya mag-isa. Hindi naman siya yung pumisil ng gatilyo ng barel, 'di ba? Hindi naman siya. Tapos yung mga pulis na mabababa yon. Yung mga mababang pulis, sabi ng ICC, hindi na namin papakialaman yan, doon lang sa matataas. So si Duterte yung pinaka-mastermind nito. Pero siyempre, hindi lang naman siya mag-isa. Hindi naman pwedeng nag-iisa lang siya nag-iisip niyan at nagsasabi sa mga pulis. Meron siyang kasama na nag-design ng plan. May plan eh. May plan daw. Master plan ito at sila yung nagpatupad nito. So yun yung co-perpetrators na si Duterte is of course number one, pero may mga kasama to na kaya niya nagawa ito dahil may mga taong ganito, dating chief of police, dating NBI director na matataas na sila yung naging katulong niya sa pagbabalangkas ng plano ng Tokhang at pag-uutos pati kasama na yung reward system doon sa mga maliliit na pulis para pisilin ng gatilyo at patayin ng mga tao na pinaghihinalaan nila ng droga ng walang due process. So sila yung, kumbaga sa Philippine law, principal sila, co-principal na yung mga co-perpetrators na yan. Alright. Ito, Attorney, mga remaining question na lang po. Ano po? Ano, Attorney, ang masasabi ninyo doon sa sabi ng iba na dapat daw wag na sa ICC. Dito na lang daw sa Pilipinas litisin or ikulong si former President Duterte kasi meron naman daw tayong mga judge, meron naman daw tayong mga hukom. Wag na sa ICC. Ano ang masasabi niyo ron, Attorney? Hindi, tama. Parang yung huling controversy, yan ang sinabi kasi ni Bam Aquino, Senator Bam Aquino, no? Ideally, sabi niya gano'n. And of course, tinamaan siya ng maraming kritisismo doon, ano? Ngayon, yun nga ang problema. Marami tayong pwedeng sabihin na dito na lang yan. Ang question talagang malinaw, anong ginawa natin? Anong ginagawa natin? May mga kaso ba si Rodrigo Duterte ngayon? May mga kaso ba sila Senator Bongo ngayon? Sila Senator Bato tungkol dyan sa Tokhang? Wala eh. So either we're unwilling or we are unable to prosecute these cases. And according to the ICC Rome Statute, pwedeng pumasok ang ICC. Hindi naman sila talaga papasok kung kaya ng bansang yan. Ang problema pinakita natin up to now, ilan bang kaso ng Tokhang ang naipasa? 'Di ba yung kay Kian De Los Santos, quite a few, pero very very few compared sa libo-libong mga biktima. So, anong justification, anong rationale ninyo? Bakit natin sasabihin, wag kayo diyan, kaya namin 'to? Wala tayong mapakita na kaya natin 'to. And then, sinasabi nila may sovereignty issue. Alam mo yung sovereignty, hindi kinakain yun eh. Kasi ang sovereignty nung tayo pumasok sa Rome Statute, we agreed, that's a sovereign act. We agreed na ipasa sa kanila kung hindi natin kaya. Doon lang naman tinatry nung ICC yung kaso, yung period na member tayo ng ICC. In fact, marami pang kaso here after 2019. Nung umalis tayo sa ICC na hindi na sakop ng ICC yun at sabi ng ICC, hindi na kayo member doon eh. So it was an act of sovereignty na naging member tayo ng ICC. Kaya part ng membership na yon, sumunod tayo dun sa mga rules na pin-applyan natin. Plus, meron naman tayong local law na nag-aalaw, no?
RA 9851 nag-aalaw ng ganong proseso na kapag may international tribunal na nag-i-investigate, pabayaan natin sila. So all this tingin ko political to eh. It's more than legal, political stunt ito eh, na pinipigil nila at pinoprotection na nila ang mga taong guilty ng tokhang. Yung mga ganong pasaring na ganon, malabo yun eh. Ang tanong, bakit nyo pinoprotektahan yung mga tao? Kasi mayayaman sila, kasi powerful sila, politically powerful, kasi baka manalo si Sara Duterte sa 2028 at yari na naman tayo kapag kalaban na tayo nila. So yun yung mga nakikita kong mga noises, no? So I think that hindi valid yung reasoning na yun. Kino-question pa natin kung bakit sila Bongo sila Senator Bato itatry sa ICC. Show me a case against them in the Philippines and maybe we can argue na baka pwede dito. Pero wala eh. Alright. Ito, attorney, paano kung halimbawa i-reason out ng kampo ni former President Duterte na meron siyang sakit at that time? Anong mangyayari, attorney? Well, sinubukan na nila, 'di ba? Lahat naman ng pwedeng gawin sinubukan na ni Attorney Kaufman, no? Not fit for hearing kasi may mga ganito na siyang issues, medical, tinanggihan ng court 'yun eh. So far, hindi pumapati, hindi pinaniniwalaan ng court at pwede by their assessment, independent assessors, na pwedeng humarap si Duterte sa court sa trial niya kasi maintindihan naman niya eh. At hindi naniwala yung court doon. So yung issue na yun, tapos na yun eh. No? Ngayon, pasok naman sila, delayed na naman, trying to, kino-question naman nila yung mga lawyers ng victims. No? Sinasabi nila, yung lawyer ng victim yan, parang masyadong anti-Duterte yan eh. Siyempre, anong in-expect mo maging pro-Duterte yung mga lawyers ng victim, no? So, another delaying tactic na hindi naman ngayon, yung question ng lawyers ng mga victims, hindi naman yun magde-delay na palagay ko kasi tuloy na din sa February 23 yung... Pero they're trying very hard, mga dilatory tactics. Pero yung question ng fit for trial, tapos na po yun at yun po sabi ng court, pwedeng mag-trial si Duterte kasi naintindihan naman niya yung mga mangyayari dyan. Alright, yun. Eto, attorney, bago tayo magtapos, siguro ano na lang ang maiiwan natin, attorney, na mensahe sa ating mga tagapanood and tagapakinig, and ano pa ba yung mga aabangan sa atin in connection po dito sa nalalapit na trial proceedings ni former President Duterte. Sige po, attorney, bigay ko po sa inyo ulit ang linya. February 23 po yung confirmation of charges. It's mga 5 o'clock yun sa Pilipinas. Magkakaroon kami ng watch parties sa mga iba't ibang lugar para makapanood tayong gano'n at masdan natin kung ano yung nangyayari. So, bantayan po natin yun. Ano? Ngayon, gusto ko lang sabihin, parati kasi, alam mo na, marami naman trolls dyan, maraming kung ano-ano lumalabas na fake news at dun, lalo na dun sa mga umamin na sa Kongreso na sila fake news peddler. Kung naalala natin yung mga hearings last year, they're still there. Ito lang po gusto kong sabihin, wag po nating pakinggan yung mga kamaliang sinasabi nila. Ang tunay na biktima po rito yung mga taong pinatay ng walang due process. Ngayon po yung mga involved at responsable sa krimen na ito, sila po'y dapat lang talagang managot. Kaya kung makikita po natin si former president na parang pumayat si tatay or naging mahaba ng buhok, hindi na nagpagupit, ang haba ng balbas, kaakawawa naman, hindi po siya ang biktima dito. Siya po ang responsable sa mga nangyaring ito. Ang tunay na biktima po rito, yung mga Pilipinong libo-libong pinagpapatay ng walang due process. Kahit pa anong drug addict yan, baka drug pusher, pero hindi po yun pwede sa ating batas na basta ayaw mo siya at tingin mo gumawa siya ng kasalanan, papatayin na lang siya. Ng mga pulis, state po ito state-sponsored ito Hindi lang to individual action. So tandaan po natin yung ganong narrative at wag po tayo magpalinlang
at kailangan po managot ang mga tao na responsable sa kadiliman na ito na pinagdaanan natin for 6 years sa ilalim po ng administrasyon ni Rodrigo Duterte. Ngayon po nakikita na natin lumiliwanag ng konti, hindi pa tapos, patuloy lang at sana tumindig na ang araw ng hustisya para sa ating lahat. Yun lang, Bomba Care. Thank you very much.